Okay na. Sige, tuloy mo lang. Alright, magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening. Parang walang energy. Hindi ko maramdaman na. Good evening, Dubai! Good evening! Kailangan energetic tayo. Kailangan positive po yung atmosphere. Kasi pag positive ang atmosphere, positive po lahat magiging resulta natin. Tama po ba yun? Sino po gusto yung maman dito? Taas ang kamay. Ulit. Sino gusto yung maman? Taas ang kamay. Okay, kapikin niyo po yung nasa kanan. Sabihin mo na, gusto ko yung maman. Bayaran mo muna utang mo. My name is Adrian Mark Alevin. I'm from Baguio City, and I'm gonna share with you yung mga experiences ko po kung paano ako nagsimula sa negosyo ko. But before anything else, pwede po ba palakpakan po natin yung gwapong nag-introduce sa akin? Tama po yung sinabi niya, nag-attend po siya sa birthday party ko. Hindi ko pa po siya kilala at time, si Rocky lang nakakilala ko. Pero nung after a week, nagpunta ako ng Manila, member na siya, and that time, hindi pa siya masyadong seryoso. Hindi ko nga alam kung siseryosohin niya talagang itong negosyong to or not. Pero ang nakakatuwa po mga kaibigan, in just a matter of 2 years, di ba, nakabili ng SLK, tapos ang dami na po nangyari sa kanya. Gusto niyo po bang mangyari yung mga nangyari sa kanya? Yes! Gusto niyo rin po bang kumita ng kahit pa paano, ng 100,000, 1,000? Yes! Alam niyo mga kaibigan, ako dati nung nag-start ko ako sa Royal, hindi ko naman po talaga inasam agad yung 100,000 per week. Ang inasam ko kahit mga 20,000 isang buwan, dagdag income, hindi na masama. Tama po ba? Ang gusto ko dati, extra income lang. Pero ladies and gentlemen, just for your information, yung extra income na gusto mo ngayon, kung ikaw nagtatrabaho, extra income lang ang tingin mo sa Royal, maniwala po kayo sa akin, yung income na gusto mo ngayon sa Royal, extra income, magiging extraordinary income. Grabe. Yes. Ang importante, maniwala ka lang. Importante, maniwala ka lang sa negosyo na ginagawa mo. Kasi kung baga may duda, takot ka pa sa ginagawa mo negosyo, definitely hindi mo makukuha talaga yung goals mo eh. Ladies and gentlemen, just for your information, there are 4 pillars to success. Papakita ko po sa inyo ha. Ito po yung isa sa mga talagang iniisip ko at ginagawa ko until now. Since day 1 until now mga kaibigan, lagi kong tinatandaan yung tinatawag na 4 pillars to success. At ito po yung laging sinasabi sa akin ng mentor ko. Adrian, sabi sa akin, para yung maman at maging successful ka sa negosyong to, kailangan planuhin mo lahat ng mga ginagawa mo. Tama po ba yun? Kailangan po ba ang planning? Yes! Kasi mga kaibigan, a lot of people, pag nag-member na, ang ginagawa, mag-invite agad. That's wrong. Mga kaibigan, mali po yun. Hindi po tayo recruiting agency. Kailangan planado po lahat ng mga ginagawa natin. You have to plan your work and you have to work your plans. Yes. Kasi pag bara-bara mo ginawa ang negosyong to, kaibigan, magiging bara-bara din po ang income mo. Naintindihan ba natin? Yes. Ibig sabihin, kailangan planado po lahat. You have to plan your work and, of course, plan and take action immediately. Maraming tao, puro plano pero walang action. Remember mga kaibigan, action is equals to result. Tama ba? No action, no result. Pag mataas ang actions mo, mataas ang activities mo, mas mataas din ang magiging resulta mo. As simple as that. Mga kaibigan, kahit grade 2, alam po nito. Kahit halos walang natapos, kayang intindihin ko. So bottom line, ito po negosyo na sinasabi ko, bago ka umaksyon, kailangan, planuhin mo muna kung anong gagawin mo. Plan, take action, analyze result. Alright? Analyze the result, and then, number 4, you have to adjust. Ito lang po kailangan lagi nyo pong ginagawa to every day of your life. Bago kayo matulog, dapat lagi mong iniisip to, lagi mong kailangan ma-internalize itong sistema na to eh. Mga kaibigan, kailangan ma-inject yan sistema na to sa sistema mo. This system should be injected into your blood. Yung tipong pag hiniwa po yung kamay ninyo, hindi nadudugo ang lalabas, kundi glutathione na. Yan ang nangyari mga kaibigan, maniwala sa akin, the system is already injected into your blood. Yung tipong kahit matutulog ka, ang nasa isip mo royal. Pagkagising mo royal, business lang pa rin. Kakain ka na rin lang, kakain ka na nga lang, royal business lang pa rin. Gigimik ka na nga lang, royal business lang pa rin. Tama ba? Ibig sabihin, if that's happening to you mga kaibigan, the system is already injected into your blood. Tandaan niyo po ito sasabihin ko, hindi po ito pagalingan. Marami pong tao mas magaling magsalita sa akin. Fluent pa nga mag-English eh. Tama ba? Maraming tao magaling mag-train, trainer. Pero kaibigan, hindi po ito pagalingan. Importante, lagi mo pong tatandaan, pagka na-inject na yung sistema na to, kaibigan, always remember, importante po yung tinatawag natin attitude. Tama o tama? Tama. Attitude is very important in this business. Bakit? Kung papansinin nyo, pang ilan ang A sa alphabet? Pang-una, ang A. Pang ilan ang A sa alphabet?
alphabet A. Ang A po pang una po yan. Ang T pang ilan? 20. Ang T pang ilan? 20. Ang I pang ilan? 7. 4, 9. Ang T pang 20. Ang U? 21. 21. Ang D? 4. Ang E? 5. 5. Compute po natin, sabay-sabay ko po gusto marinig sa inyo. 1 plus 20? 21. Lakasan niyo po. 1 plus 20? 21. Plus 20? Plus 9? 50. Plus 20? 70. Plus 21? 91. Plus 4? 95. Plus 5? 100. Sabihin kaibigan, kailangan ang attitude. Sabihin natin ng bracket mo. Okay, mga kaibigan, gusto ko po may interaction tayo kasi pagka walang interaction ng crowd, syempre mas hindi ako gaganahan, tama? Pero kapag lahat kayo mag-interact, syempre mas, alam mo yun, mas naibubuhos ko po sa inyo yung mga knowledge ko or Yes. sige, tuloy ko na dyan. Bakit this is very important? Now mga kaibigan, if this is injected into your blood and you have this right attitude na sinasabi, alam niyo po ba ang attitude na dapat meron tayo sa Royal? Kaibigan, kailangan meron kang good learning and listening attitude. Good learning and listening attitude. Importante meron tayo continuous learning. Alam niyo po mga kaibigan, one factor kung bakit ako naging successful, bakit ako kumita ng malaki agad, kasi just for information sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano nangyari sa akin sa Real, in just a matter of 2 months po, naging top 20 ako agad ng kumpanya. Wow! Salamat sa palakpak. After 6 months, nahit ko po agad yung, nabili ko po dito yung mga sasakyan. After 6 months, yung Bradley Montero. Tapos, at in just a matter of 1 year po, yung tatrabahin ko sa labas ng 30 years, kinita ko dito less than 1 year lang. Kasi yung importante yung oras eh. Kaya nga, importante po dito, one factor kung bakit ganun kabilis ang nangyari sa akin. Amazing po yung nangyari sa akin on my first year and until now, mga kaibigan, ibang klase. Kumbaga sa panaginip, ayaw na talaga magising. Sabi ko nga sa mga nakakausap ko lagi. Bakit ganun ang nangyari? Bakit ganun kabilis? It's because I have this attitude. Good learning and listening attitude. If my upline says I'll sit down, I'll sit down. Pag sinabi ni upline, tayo, yes upline. Wala akong sinasagot kundi yes upline. Pag sinabi ni upline, takbo, upline, gano'ng kabilis, dapat yan ang sagot mo. Pag sinabi ni upline, talon, upline, gano'ng kataas, dapat yan ang sagot mo. Ibig sabihin mga kaibigan, pag sinabi ni upline, mag-attend ka ng training, yes upline, no excuses. No limitations, no delays. Kailangan lagi ka mag-attend ng training kasi I believe, ladies and gentlemen, dito po sa training or tinatawag na training natin sa RDO, importante dito of course yung tinatawag na knowledge. Knowledge is power, tama ba? Yes. If you want to have the edge, you have to know first. Pero bago ka magkaroon ng edge at know, meron pa yung L. Ano yan? Kailangan mag-learn ka. Kasi pag nag-learn ka, that's the time you will earn. Ganun po kasi ibig sabihin ng knowledge. Kaya nga sinabi, knowledge is power. Pero mga kaibigan, sige tuloy ulit. Pero mga kaibigan, sabi nga po nila, before you learn, you have to unlearn. Naintindihan po ba natin? A lot of people, marami na silang sakit. May sakit silang acne. Tama ba? Alam ko na yan. Alam ko na Alam ko na yan. Marami ba kayong na-encounter na gano'n? Yes! Invite ka nga lang, sabi, alam ko na yan. Yes. Mga kaibigan, kung alam mo na to, di sana kumikita ka na ng kalahating milyon linggo-linggo. Yeah. Ako nga, hindi ko pa alam to negosyo to eh. Tama ba? Until now, nag-learn pa rin ako. Mga kaibigan, kaya wag po kayong acne. Mas maganda nga pag paulit-ulit mo naririnig eh. Kasi pag paulit-ulit mo naririnig ang training, mas nai-internalize mo. Pare-pareho lang ang RBP. Pare-pareho lang halos ang training. Tama ba? Pero mga kaibigan, pag paulit-ulit mo naririnig yan, kaibigan, sigurado ko mas mai-inject yan sa sistema mo. Naintindihan ko ba natin? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang acne. Huwag ka acne. At saka bully. Kasi mga kaibigan, Huwag kang kadan. yung mga kilala kong tao na masasabi mong alam mo na ang negosyong to kung nagsasalita ka na sa harapan. Pwede mong sabihin yan, alam ko na yan. Pwede mong sabihin, alam mo na yan, kung kumikita ka na at least ng kalahating milyon or 1 milyon sa linggo. Pwede mong sabihin, alam ko na yan. Pero mga kaibigan, hindi ka pa nga kumikita ng 30 mil, linggo-linggo, alam mo na? Hello? Nagsisimula ka pa lang mga kaibigan, ayaw mo na mag-attend ng training. Pag sinabi na apply, mag-attend kang training, alam ko na apply. Tama? Sana wag po ganun ang maging attitude po natin. Naintindihan po natin? Yes. So kailangan, ang sasagot mo lang lagi, yes, apply. Sabi mo nga sa katabi mo, yes, apply. Yes, apply. Yes, apply.
Tama ba? Mga kaibigan, tandaan nyo, walang ituturo si upline na hindi para sa inyo. Oh. Walang mali ituturo si upline para sa inyo. Naiintindihan mo ba natin? Kasi kung mali yung tinuro ni upline, ang sinabi ni upline, mapapahamak din siya. Connected ka sa structure niya, tama? Ibig sabihin, wala pong ituturo si upline kundi kakaganda ng network or organization nyo. Importante dito yung submission sa upline. You have to submit yourself 100% to your upline. You have to work with your upline. Naiintindihan mo ba natin yun? Yes. You have to work with the best. Mga kaibigan, always remember that once upon a time, kasama mo si upline, kaya ka nagkaroon ng income. Kaya lumaki ang organization mo, bakit ka nagkaroon ng downline? Tama po ba? That's why mga kaibigan, always coordinate and cooperate to all activities na ginagawa ni upline. Kasi mga kaibigan, kung inaway mong upline mo at hindi ka nakinig sa kanya, talo ka, maniwala po kayo sa akin. Tandaan niyo po sinasabi ko sa inyo, since day 1 until now, kung ano sinabi ng upline ko, at lahat ng activities na ginagawa ko po sa negosyo natin, alam po ng upline ko. In fact, mga kaibigan, bago po ako nagsalita dito sa harapan ninyo, kinonsult ko po ulit siya at tinanong kung ano ang pwede kong ituro sa mga nandito ngayon sa Dubai. And nakakatuwa mga kaibigan kasi yung mga sinasabi niya sa akin since nagsimula ako until now, pare-pareho lang. Pare-pareho lang. And nag-level up pa, nag-i-improve pa yung mga sinasabi sa akin. That's why yung skills or yung knowledge na meron po kami ngayon kahit pa paano, nag-level up din. Naintindihan ba natin? Yes. Now let me just share with you yung ginawa ko po sa grupo ko nung nag-start po ako sa Royal. Gusto niyo po ba malaman yun? Yes. Ito po yung tinatawag na road to success. So pagka ito po ay nasundan ninyo, mga kaibigan, in just a matter of 2 months to 3 months time, pwede mo makuha yung 1 milyon. Gusto niyo po ba makuha yun? Yes. Sinong gusto maging milyonaryo dito? Tatawa. Ito po yun, road to success. Are you excited? Yes! Okay. Mga kaibigan, ito lang naman po, idea. But it's all up to you kung susundin nyo or not. Kasi hindi nyo po ako boss dito. Hindi nyo rin po ako dito parang, parang boss na kailangan sundin yung sinasabi ko. Pero bottom line, it's just an idea na pwede makatulong sa pagpapalaki ng organization nyo. Kasi ito po yung ginawa ko, effective naman po. At lahat po ng gumawa na ito at sumunod na itong sistema na to, itong road to success na to, mga kaibigan, in just a matter of 3 months, 4 months time, naging milyonaryo sa organization ko. Right now, mga kaibigan, I have more than 30 millionaires in my organization. My organization, halos ang dami na po nakabili ng mga sasakyan nila, nakabili ng mga properties nila, because of this road to success. Ganun po natin itong road to success na to. That's why, mga kaibigan, I strongly suggest, please huwag niyo munang kausapin yung mga katabi niyo kasi baka gusto makinig. Tama ba? Yes. Okay, mga kaibigan, remember that in this business, it's you who can make it happen. Kaibigan, ang success mo sa negosyong to, hindi nakasalalay sa upline mo. Ang success mo sa negosyong to, hindi nakasalalay sa ibang tao. Lahat ng success na gagawin mo sa negosyong to, nakasalalay po lahat yan sa iyo. 95% ng success depends on you, and 5% lang sa environment mo or sa upline mo. In this business, 5% lang ang para sa upline mo. In any kind of business, kahit hindi royal business lang ang pag-usapan natin, kung gusto mong yumaman at maging successful, lahat yan nakasalalay sa'yo. Tama po ba yun? Yes. Pero mga kaibigan, kung ikaw ito ngayon nagsisimula sa royal, very important yung sinabi ko sa inyo kaninang attitude. Kailangan meron kang tinatawag na positive mental attitude. Aside from the good learning and listening attitude, dapat meron kang lagi ka dapat positive mag-isip. Kasi kung positive ka mag-isip, positive din ang magiging resulta. Kung negative ka lagi mag-isip, mga kaibigan, negative magiging resulta mo. That's why, always think positive. Alam niyo po paano maging positive lagi? You have to mingle to those people who are successful. You have to mingle sa mga taong positive lagi mag-isip. Pero kung nakimingle ka sa mga taong negative, ganoon din, mahahawa ka eh. Tama po ba? That's why, very important, especially pag nandito po kayo sa opisina, wala po dapat kayong pinag-uusapan na negative. Lahat lagi dapat positive. Tama po ba? Kasi ang negative, nakakahawa yan. Ang positive, nakakahawa din. Pero mas malakas makahawa ang negative. Naiintindihan po ba natin? Yes. That's why lagi po tayong positive dapat mag-isip, positive lahat dapat ang actions natin para magkaroon tayo ng positive na resulta. Naiintindihan po ba natin? Yes. So, attitude is very important. Kung ikaw ito nagsisimula, importante, ayusin natin attitude natin. So, aside from the positive attitude, kailangan good learning and listening attitude. Kasi the moment na maganda ang attitude mo in this business, ladies and gentlemen, ang pinakamaganda nito, at least kahit paano, magkakaroon ka ng good, magle-learn ka. Marami kang learns na makukuha.
Maka-acquire ka ng maraming learnings. Kasi pag nag-learn ka, ladies and gentlemen, dyan tataas yung tinatawag natin knowledge. And of course, mga kaibigan, once na malaki ang knowledge mo in this business, kasi ito po yung pinakapunan natin sa Royal, yung kaalaman. You will be handling a lot of people, different kinds of people. Later on, magkakaroon ka ng downline Amerikano. Nai-imagine mo ba yun? Later on, magkakaroon ka ng mga downline ng mga Arabo. Magkakaroon ka ng mga downline ng mga Australiano. How can you handle that if you don't have this knowledge? Wala kang ituturo sa kanya. Tama ba? That's why very important, pataasin mo yung knowledge mo. Kailangan mag-level up ka sa person. You are no longer yung ordinary person. Nung nag-member ka, mga kaibigan, isa ka ng negosyante na payaman sa negosyo na to. That's why kailangan yung mind mo mag-level up. Kailangan 10 times level up ka more than anybody else. Good. Ganun po dapat ang mindset mo. Kasi the moment na nagkaroon ka ng knowledge, of course, that's the time makapagturo ka sa mga maraming tao. You can teach people. Once na nakapagturo ka sa mga tao, mga kaibigan, of course, that's the time lalabas yung tinatawag nating leadership. Leadership by example. This is also very important. Mga kaibigan, as a leader, kailangan ikaw mismo alam mo kung saan ka pupunta. Your direction should be crystal clear. How can you let these people follow you if you don't have this leadership? Do you follow? Yes. That's why mga kaibigan, lead by example. You have to take the lead. You have to take charge so that these people will follow you. Kailangan yung direction mo malinaw na. Alam mo na kung saan ka pupunta para yung mga tao will listen to you. Naintindihan ba natin? Yes. That's why mga kaibigan, very important. Leadership by example. The moment na lumabas yung leadership mo, alam niyo po ba ang ibig sabihin ng leadership? Leadership, ang ibig sabihin po niyan, that's influence. How can you influence people if you don't have this leadership? Leadership can only describe in one word, that's influence. So kailangan po lumabas po yung leadership natin. Yung leadership within us. Kasi the moment na lumabas yung leadership natin, that's the time, maduduplicate po tayo ng mga tao. Duplication is very important also. Tama po ba yun? Yes. Ang business po natin, it's the law of leverage. Multiply yourself and your time through other people. But not only multiply yourself to other people. You have to duplicate yourself to your leaders. Mga kaibigan, just for information, ako po kahit nandito po ako sa Dubai, grabe po yung influence na nabigay ko po sa mga leaders ko. Yung tipong, masasabi mong maduplicate ka ng mga leaders mo, kung paano ka magsalita, ganun din sila magsalita. Kung paano ka magtrabaho, ganun din sila magtrabaho. Mga kaibigan, kopya-kopya. This business is a copy business. Kaya nagiging madali. Sa school, pag nahuli kang mangopya, bagsak ka. Dito, pag magaling kang kumopya, sumaunawd ka. Good. Ano ba? Kasi kailangan mo lang maduplicate yung... Kaya nga, you have to do this business. Kung yung pinaka-simple dapat na gawin itong negosyong to, yun dapat, para mas madali kang makopya. Mas madali kang maduplicate. Kaya nga, every time I talk to people, every time I talk to my leaders, in my organization lang naman po, pero alam mo kayo kung gusto nyo kopyahin yun, ako, I don't use yung mga projector. Honestly, sa akin po Kasi hindi naman kayang mag-projector ng mga downline ko eh. Hindi ko rin ginagamit yung iPad ko pag nagpe-present ako ng business. Kasi hindi naman kayang, lahat ng downline ko, kayang bumili agad ng iPad. Tama ba? Ang negosyo natin napaka-simple. Ballpen tsaka papel, okay na. Tama ba? Para mas madaling ma-duplicate. Pati yung pag-iisip ko, ganun na rin mag-isip yung mga downline ko eh. Pati yung humpay ng kamay ko, talsik ng laway ko. Pagka ganun na nangyari mga kaibigan, tingnan nyo pagka ganun na ang nangyayari, ladies and gentlemen, that's the time na lalaki yung tinatawag nating network or organization. Kasi na-duplicate mo na eh. Masarap po ba pagka na-duplicate mo na yung sarili mo sa mga leaders mo? Yes. Alam mo mga kaibigan, right now, tingnan nyo 2 weeks po ako halos nang wala sa Pilipinas. Pero ang income ko po sa Pilipinas, nasa almost 700,000 na. In 2 weeks time. Wala po ako sa Pilipinas. Nagpunta ako ng Brazil, nandito ako sa Dubai. Halos wala akong ginawa, hindi ako nagtrabaho, and yet ang income ko nasa 700,000. Pwede na po ba yun? Yung mga tao, hindi nahihinto kasi alam na nila kung anong gagawin nila. That's why, palaki ng palaki ang network or organization mo kasi na-duplicate mo na right from the start. You did your business right from the start ng tama. You started right, you'll end up with a very big result. You'll have a big organization. The moment na nagkaroon ka ng big organization, kaibigan, that's the time kikita ka ng pera. Or dirhams. Yan. Tama ba? Yes.
And the moment na nagkaroon ka ng malaking pera, kaibigan, that's the time makukuha mo yung tinatawag natin mga pangarap. We have one common denominator why we are all in this business. It's because of what? It's because of our dreams. Tama ba? In fact, mga kaibigan, hindi ka pala nagro-royal. Kaya ka pumunta ng Dubai kasi meron kang malaking pangarap. Nakita mo na dito sa Dubai, pwede kang kumita ng mas malaki, mas mapapabilis ang pagkuha mo ng pangarap mo. Pero nung nag-royal ka, kaibigan, parang ito yun eh. Ito yung bundok, nandito ka ngayon sa Dubai. Pero nung nakita mo royal, nag-member ka. Kasi nakita mo, mas mabilis at mas pwedeng malaki, mas makukuha mo yung mga malalaki mong pangarap. Pero mga kaibigan, you have to go down, then go up. Walang shortcut to success. Naintindihan mo ba natin? Yes. Parang ganito po yung sinasabi ko. Ang mga pangarap ng isang tao, common, yung mga major dreams ng isang tao magkaroon ng bahay. Pangarap niyo po ba magkaroon ng house and lot? Yes. Pangarap ba ang house and lot? House and lot? Pangarap ba yan? Yes. Hindi po pangarap yan. Karapatan pang tao yan. Dapat na magkaroon ka ng house and lot. Tama ba? Ang course, pangarap yan. Hindi yung pangarap yan. Pangarap ka na rin na kaibigan, dapat wag mo na nilimitahan. Kailangan houses and lotses. Yan, lotses. Tama ba? Or travels. Yan. Pangarap niyo po ba? Yes. Ang sarap mag-travel. Ako mga kaibigan, isa sa mga talagang gustong-gusto kong gawin sa buhay ko, mag-travel around the world. I wanna see the different culture of each country. Tama ba? Magkaroon ng malaking savings. Pwede po ba yan? Yes. Masarap magkaroon ng savings. Yung tipong mga kaibigan, aside from your savings, meron ka pang liquid. Naintindihan mo ba natin? These are the major dreams ng isang tao. But for you to get these dreams in Royal Business Club, mga kaibigan, kailangan malaki ang pera mo. Alam mo mga kaibigan kung bakit hindi mo pa halos nakukuha yung mga pangarap mo? It's because wala kang malaking pera. Wala kang enough money to get your dreams. Bakit wala kang pera? Kasi maliit ang network mo eh. Bakit maliit ang network mo? Eh, hindi mo nga na-duplicate yung sarili mo sa ibang tao eh. Bakit hindi mo na-duplicate yung sarili mo sa ibang tao? Eh, kulang ka sa leadership eh. Hello? Yes. Bakit kulang ka sa leadership? Eh, hindi ka nga marunong magturo eh. Bakit hindi ka marunong magturo? Eh, wala kang knowledge eh. Eh, ba't wala kang knowledge? Eh, hindi ka nga nag-learn eh. Ba't hindi ka nag-learn? Eh, sabay attitude mo eh. Sisi. Hello? You have to follow this step by step. You have to go down, then go up. This means victory. Tama ba? If you want to win in this business, mga kaibigan, ladies and gentlemen, if you want to win in this business, kailangan you have to follow this step by step. There's no shortcut. Hindi ikaw to ngayon, gusto mo agad lumaki network mo, hello. Walang ganun. Ikaw to ngayon, nagsisimula ka pa lang, excited ka, oo, naiintindihan ko, kasi ganun din po na nangyari sa akin eh. Pero, just to inform you, mga kaibigan, nung nag-start po ako sa Royal, excited ako mag-invite. Kasi yun lang sinabi sa marketing plan eh. Pag nag-member ka, ang gagawin mo next, mag-invite. Direct referral, you refer people. Pero mga kaibigan, kahit na excited ako mag-invite, ang sabi sa akin ng mentor ko, huwag ka muna uuwi ng Baguio. Dito ka muna sa Manila, mag-learn ka muna. Mag-observe ka, gawin mo, huwag ka muna mag-invite para hindi masayang yung mga prospect mo. Kasi pag kinausap mo yung prospect mo, mga kaibigan, mas paniniwalaan ka nila, hindi yung ibang tao. Tama ba? That's why mga kaibigan, ang ginawa ko nung nag-start po ako, 1 week ako sa Manila, wala pa akong pera at that time. Imagine mo, nag-sacrifice po ako kasi in this point, simula ka sa Royal, hanggang dito, andito po talaga yung tinatawag na sacrifice. Yes. Andito yung mapapagod ka. Andito yung mag-spend ka ng time. Andito yung pain. Pagtatawanan ka pa ng mga tao eh. True. Tama, di ba? Sinasabi, baliw ka na talaga. Di ba? Mga kaibigan, okay lang yun. Kasi baliw talaga tayo sa mga pangarap natin. Tama ba? That's why mga kaibigan, andyan yung pain, andito yung sacrifice, andito yung spending time. Pero sabi nga po nila, pag may pain, dito naman sa point na to, may gain. Pag may pain, may gain. Pag may hirap, may sarap. Pag may spending time, may saving time. Tama po ba? Mga kaibigan, tandaan yung po ito sasabihin ko. Nasa iyo ang huling na lahat. That's why yung mga discouragement na yan, kaibigan, itong discouragement po na ito, this business is a business of discouragement. That's why you have to prepare yourself. Isipin nyo ang discouragement, parang tae lang yan. Nakakita ka ba ng tae? Hindi. Mga kaibigan, sa totoo lang, parang tae lang yan. Kasi meron po akong, nag-present po ako ng parang ganito sa Cebu. Nung nasa Pilipinas po ako, pumunta po ako sa Cebu.
After ng presentation ko, baliw na baliw yung tao. Tulala talaga. Grabe, ang galing ng speaker, gwapo pa. Parang yung nasa may eh. Kapag pauwi po siya ng bahay nila, ang nakakatuwa po na ito, may nadaan na siyang tae. Malapit na yung bahay, pero may nadaan siyang tae. Pero hindi siya makapaniwala kung tae. Ang ginawa po nung isang tao, yung tao na yon, binalikan niya. Tapos sinindigan niya kung mabuti kung tae talaga. tae kaya to. Alam mo, hindi siya makapaniwala? Hindi. Ginawa niya. Tayo kaya to, para mas malapitan ba? Tingnan mo yan. Tayo kaya to. Alam mo ginawa? Hindi makapaniwala. Tingnan niya. Tayo nga. Buti na lang, hindi ko nakapakan. Mga kaibigan. Sige, tuloy ko. Mga kaibigan, ang tae, hindi ina-entertain niya. Tama ba? Ang tae, iniiwasan yan. That's why when you go home tonight, yung mga ka-boardmate mo, yung mga kasama mo sa bahay, pag nagsabi, saan ka na magpunta? Ano ba yun? May tae. Ano sasabihin mo? Yung kasama mo, inaway ka. Tama, di ba? Hoy, ikaw, hinto mo na yung mga ginagawa mo dyan. May tae. Tama? Pag sinabi, asa na tayo? Basta na tayo. Alam mo gawin mo? Pa-attendin mo dito para malaman niyang siya yung tae. Mga kaibigan, pag narinig niyo po yung mga negative na yan, mga discouragement na yan, pakinggan mo lang, okay lang yun. Alam mo kung bakit ka dinidiscourage sa mga kaibigan mo? It's because concerned sila sa'yo. Ayaw ka nila mapahamak. And the reason kung bakit ka dinidiscourage is because hindi nila naintindihan yung naintindihan mo. Hindi nila nakita yung nakita mo. Kaya mga kaibigan, okay lang discouragement na yan. Kasi ako po nung nag-start ako sa Royal, ang dami discouragement. Yung mismong nanay ko, mayaman na ako, yung mami ko. Mismong mami ko, kaibigan, grabe mag-negative. Naku, sabi sa akin ng mami ko, anak, itigil mo na yan. Wala mangyari sa iyo dyan. Papunta ka pa lang, pabalik-balik na ako. Yun ang sinabi niya. Wag ka na makikinig sa mga yan. Inuuto ka lang ng mga yan. Yun ang sinabi sa akin. Pero mga kaibigan, I just took that words as a challenge. Sabi ko, later on, dadating ang time, my mom will be proud of me. Sasabihin sa akin ng ng mami ko. Sasabihin sa akin ng mami ko, anak ko yan. Sasabihin sa akin ng mga kapatid ko, kuya ko yan. Sasabihin sa akin ng mga tito, tita ko na napaka-negative. Alam mo yung talagang negative, yung may nakasulat na negative sa nila. Ganun po na relative ko. Promise, napaka-negative. Ganun po. Pero sabi ko, I just took them as a challenge. Sabi ko later on, eto mga tito ko, tita ko na to, sasabihin, pamangkin ko yan. And you know what, mga kaibigan? I've got good news for you. Mami ko, kapatid ko, mga relatives ko, good news. Lahat po yan, nag-resign na sa trabaho at ginagawa full-time ang Royal Business Club. Pero hindi agad-agad sila, hindi agad-agad. Siguro it took them mga 1 year. Mga 1 year bago sila naniwala sa akin. In fact, di ba, after 6 months, nakabili na ako ng kotse nun eh. Nakabili na ako Montero nun eh. Excited ako kasi gusto ko isa kay mami ko eh. Mami, grabe eh. Pumunta ako sa bahay ng mami ko. Tapos excited ako, mami. Ito yung sasakyan, may sasakyan na ako. O saan mo na naman hingiram yan? Negative din lang. Nakakainis. Mami, yan yung napili ko sa mga. Os? Sa pagtinda-tinda ng sabon? Mami, hindi lang sabon, may gluta pa. may coffee rin. Di ba? That's why mga kaibigan, yung discouragement na yan, talaga mararanasan niya yan. Sobrang nakakainis, sobrang nakakapagod itong negosyo to. Sobrang hirap itong negosyo to, just for your information. Sobrang hirap. Pero hindi sarap ang ibibigay sa'yo, kaibigan. Sobrang sarap ng Royal Business Club. Sobrang sarap. Alam mo kung ibibigay ng Royal, kaibigan? Lifestyle. Lifestyle talaga. Masarap po ba magkaroon ng time freedom at saka financial freedom? Yes! In fact, mga kaibigan, kaya po ako na-late kanina, mga 10 minutes ago. Galing po ako dyan sa may city center. Ay naku mga kaibigan, napakamura pala ng mga bilihin dyan. Napakamura. Mura ba? Hindi, sa totoo, mura talaga. Sa totoo lang. Lalo na kung kumikita ka ng malaki, of course. I thank you, ha? Thank you. Pero muna, sisakay ko mamaya. So mga kaibigan, kaya nga po kanina medyo na-late po kami ni Gilbert kasi nagmamadali nga kami. 7:15 na kasi bumili pa po kami ng mga kung ano-ano dyan sa mga service, ano to? Sa city center. Alam mo, ang sarap pala ng feeling kapag may financial freedom ka. Tama ba? Yung tipong pagbibili ka, gusto ko yan. Hindi mo natitignan yung tag. Kung magkano. Di ba usually kapag bibili ka, titignan mo magkano. Kahit maganda, sabi mo pangit. Kasi dumating ako sa point dati, sa SM pa nga lang eh. Ang ganda ng sapatos, gustong-gusto ko talaga. Nung sinukat ko, eksakto pa yung size. Nung nakita ko yung presyo, ang mahal. Alam mo, ang sinabi ko, meron ba kayong color pink niyan?
Nag-isip na lang ako ng ibang kulay. Buti na lang wala sila kasi nakakaya talaga ako pag may pink sila, di ba? Ang nakakatuwa mga kaibigan, right now, iba na po yung na-experience ko sa buhay ko. But, you know what mga kaibigan, bago ko po nakuha yung mga financial freedom na yan, yung mga sinasabi nilang success story na meron ako ngayon sa Royal, you just don't know how I started. Nakakapagod. Nakakapraning. There was one time in my life na parang gusto ko nang huminto. Parang, I almost give up. Because the easiest thing to do in this business is to give up. Ang pinakamadaling gawin sa negosyong to, yung huminto na lang, ayoko na, ang hirap mag-royal, hindi ko talaga din yan. Tama? Yun po yung dumating sa isip ko nung nag-start ako. Pero mga kaibigan, ito po ang mindset ko nung nag-start ako. Malapit ako mag-quit, malapit ako mag-give up. Pero tandaan niyo po, sasabihin ko, success comes when you almost quit. Quitters never win. Kaibigan, nasimulan mo na itong negosyong to. Remember mga kaibigan, our goal is not to win the race. Our goal is to finish the race. Kaibigan, nasimulan mo na eh. Mas matakot ka mga kaibigan pag huminto ka. Imagine mo may mga downline ka na tapos hihinto ka. Hello? Tama, pinaasa-asa mo na itong negosyong to, makukuha yung pangarap niya tapos biglang ikaw offline, hihinto bigla. Diba? At pag huminto ka kaibigan, yung mga in-invite mong negative dati, tama, may mga na-invite po kayo ng mga negative? Yes. Yung masarap tusukin yung mata kasi negative. May mga ganun tao talaga, di ba? Alam mo mga kaibigan, pagka ikaw huminto ngayon, at pag binalikan mo na sila, nagkita kayo halimbawa dyan sa mall, tama, tatanungin ka na, o kumusta yung yan? Eh, bigla nag-quit ka na, di ba? Eh, wala, huminto. Buti, alam mo sasabihin sa'yo, buti na, hindi ako sumama sa'yo nun. Tama, mas nakakatawa ka. That's why mga kaibigan, nandito ka na rin lang, nasimulan mo na rin lang, tapusin mo yung laban. Yun. Tama? Kasi at the end of the road, ladies and gentlemen, andun lahat ng mga pangarap mo. Yun. Kasi mga kaibigan, ang royal business lang parang daanan lang yan. Minsan gawa yung daan, minsan lubak. Pero pag nalagpasan mo yung lubak na yan, ginahawa naman ang makukuha mo. Tama? These are just simple words. I know, alam ko, alam niyo na rin po ito eh. Pero kailangan lang may sistema. Na mga kaibigan, in this business, there should be yung tinatawag na system. Do you all agree? Yes. As I said mga kaibigan, kung bara-bara, pag bara-bara mo ginawa ang negosyong to, bara-bara din ang magiging income mo. That's why very important, meron tayong tinatawag dito na system. Okay. Ang system po na sinasabi ko po sa grupo ko, sa organization na meron po ako ngayon, always go back sa basic. Wala pong ibang sikreto. Basic lang. Always go back to basic. Ang sinabi nung upline ko na nag-start ako, number 1, kailangan mong gumawa ng prospect list. Importante po ang prospect list. Ang prospect list, ito po yung listahan ng mga pangalan ng mga prospect mo. Yung mga gusto mong imbitahin. At least meron kang 200 name list. Ang dami naman yan upline. Tingnan mo yung cellphone mo kung ilan ang pangalan dyan. Dito pa na sa Dubai yan, yung mga kilala mo pa sa ibang lugar, sa Pilipinas. Ang dami yan. Ililista mo lang. And kailangan, i-categorize mo yan into A, B, and C. Sa A, dito nilalagay yung warm list. Ito yung mga kaibigan, kakilala ka mag-anak mo na sa tingin mo, pagka inimbita mo, maniniwala agad sa'yo. Tama ba? Ito yung mga negosyanteng kaibigan mo. Ilista mo. Hindi kung ano yung naisip mo, yun yung imbitahin mo bukas. Mga kaibigan, naisip mo ngayon, hindi mo nilista. Bukas, makakalimutan mo yan. Tama, iisipin mo ang mga pangalan mong imbitahin ko ngayon. Nasa dulo na ng dila ko eh. Tama, makakalimutan mo. Do not choose your prospect also. Pag naglista ka, ilista mo lang. Huwag mong pipiliin kung sino imbitahin mo. Tama? Ay, hindi ko muna imbitahin to kasi mayaman. Ay, hindi ko muna imbitahin to kasi wala pera to eh. Eh, sino kayo imbitahin mo? Tama ba? Do not choose your prospect. Prospect is everybody. Naintindihan mo ba natin? Yes. That's why, ililista mo para makita mo kung sino yung unahin mo. Warm list. Tama? Lalagay mo ng number. Dito sa video may lalagay yung mga cold list. Ito po yung mga kaibigan kakilala mo na hindi mo masyado close. Ito yung mga classmate mo ng high school, classmate mo nung college, na hindi na kayo masyado nakikita. Ito yung mga kaibigan mong busy. Tama ba? Ilista mo rin. At dito sa dito mo ilagay yung mga kaibigan mong negative. Ito mo, ilista mo yung mga kaaway mo, yung mga pinagkakautangan mo, ilista mo pa rin. Tama? Alam mo mga kaibigan, pag itong negative na to, na i-shift mo into positive, yan yung mga tinatawag na agila. Tama ba? Yan yung mga tinatawag na alas. Alam niyo po ba mga kaibigan, ang dami kong inimbita, di ba? Sa negosyong to, kung sino yung na-expect mong sasali, yun yung hindi sumasali. Baliktad ang mundo eh. Tama ba? Pero yung mga hindi mo ina-expect, yung pa yung mas masali. Para ako mga kaibigan, yung unang naniwala sa akin dito sa Royal,
Si Mr. Benedicte, I don't know kung kakilala niyo po siya, taga Zamboanga po, Chinese businessman. And nung inimbita ko po siya, talaga nakasulat po yung pangalan niya number 1 sa negative. Pero mga kaibigan, ang unang-unang naniwala sa akin, siya. And mga kaibigan, he is my strongest leg right now, si Mr. Benedicte. Kasi naisip ko yung positive, into positive. That's why huwag mong pipiliin, kahit na nag-networking na yan dati, nag-evo na dati yan, nag-forever living na dati yan. Tama, kung ano-anong network yung pinasok, imbitahin mo pa rin. Give every person a chance. Makita ang Royal Business Club. Malay mo yun yung hinahanap mong agila. Kaya lang mga kaibigan, minsan nag-hesitate ka kasi. Alam mo kung bakit nag-hesitate ka imbitahin? Kasi hindi mo alam sasabihin mo eh. Wala kang enough knowledge. That's why very important ang knowledge. Yan ang pinakasandata mo sa Royal eh. Pag sasama ka ng gera at wala kang armas, talo ka. Pero mga kaibigan, ang pinaka-armas mo sa Royal Business Club, ang pinaka-puno, sabi ko nga, yung knowledge, yung training. That's why, very important, you have to attend training. Tignan mo mga kaibigan, di ba, ang dami na natin member dito sa Dubai. Pero how come, bakit kayo lang ilang dito ngayon? Kasi mga kaibigan, many are called, but few are chosen. And I believe the mere fact na nandito ka kaibigan, it's because you are the chosen one. Ito, kinikilabutan ako sa mga pwede mangyari. Sinusoy niyo ang negosyo ito. Yung mga nag-attend at umupo ngayon dito at nagsakripisyo na mag-attend sa training na to, kaibigan, kayo po yung mga next millionaires dito sa Dubai. ABC rule is very high. ABC rule. Prospect list is very important. Tama? So, pag lista mo na yung prospect list mo, alam nyo, ang sinasabi ko lang sa mga kaibigan ko, pasensya na po, susulat ko na intindahan naman po ba? Yes! Kasi sabi ng nanay ko, pag pangit ang sulat ko, anak, kabalik ka na ng itsura mo, kaya pangit talaga yan. Ito po yan. Ang sinasabi ko lang po sa mga leaders ko, sa mga downlines ko, especially pag direct ako, yung ako mismo ang nag-imbita. Kaya nga ako po, pag ako nag-invite, pag ako mismo ang nag-invite, modesty aside mga kaibigan, hindi ako papayag na hindi siya kumita. Especially kung nag-multiple account siya. Nag-gets nyo? Mga kaibigan, ang sinasabi ko lang sa kanya, sige, ganito yung prospect list. Pag nandiyan yung prospect list, pag-aaralan ko ngayon yung prospect list niya. O, sino to? Sino to? Anong background nito? Para pag kinausap ko, parang kilala ko na siya. Parang na-meet ko na siya. Kasi ang gagawin mo, magre-refer, hindi pa ikaw magpapaliwanag. Bakit? Ang rules ko, ito po yung rules ko. Pagka may prospect list na yung downline ko, yung directa ko, yung leader ko, number 1, ito ang pinakagagawin natin. I do the presentation, you watch. Yan. Kasi sabi ko, I do, you watch. Pakinggan mo paano ako mag-present. Paano ko i-explain yung negosyong to. Details. In details. Paano ko sisimulan, paano yung mindsetting ko, paano yung ending ko. Paano yung closing ko. Importante yung closing eh. Tama ba? Paano ko yung mindset muna, napakinggan niyo muna ako sa Royal. I do, you watch. 5 times po yan. 5 nasa one list mo, ako lahat magpapaliwanag. 5 tao. 5 to 10 people. 5 to 10 people. Sasamahan ko siya. Pero ako mag-explain. Pangalawa, itong yung mga cold list naman, ay hindi. Dito para sa mga prospect list, I do, pangalawang rules, I do, you do. I do, you do. Dalawa na kami. Second time around. So next, 5 to 10 prospects. So natapos na yung warm list, 5 to 10 prospect, I do, you watch. Next time around, 5 to 10 prospect ulit, I do, you do. Dalawa na kami. Para natitrain na siya. Siya na yung magpapaliwanag ng company profile, ako pa rin mag-marketing plan, tapos pwede siya na rin closing, kung kanya na. Pero the third time around, next prospect, I do, you do, eto na yung rules. You do, I watch. Siya muna. Pero kasama pa rin ako. Sa 5 tao or 5 to 10 people, nakakausapin natin. Kasama pa rin ako. Para mas mabilis ang duplication. Tama ba? Remember mga kaibigan, in this business, ang kailangan natin dito mga quality people, quality leaders. Para maging quality ang mga leaders mo, kailangan sinasamahan mo lang ganito. Well, in my own opinion lang, para sa akin, effective naman, effective siya. You do, I watch. So, siya magpapaliwanag, makikinig lang din ako. Alam mo mga kaibigan, ang sinasabi ko pa sa leaders ko, habang ginagawa ko itong I do, you watch, dapat nag-ano ka, take down ng notes ka. Tapos eto, ganoon din. Eto, ako na nag-take down ng notes. Sinasabi ko sa kanya, pare, may nakalimutan ka, ito mali. Tama? Para nag-i-improve. Naintindihan ko ba lang? Ito yung rules.
So kapag ka meron na yan, di ba? Prospect list, tapos ginawa na natin to. Ito yung pangalawa actually dito sa basic, yung tinatawag na art of invitation. Yan. Minsan mga kaibigan, ito yung isa sa mga pinakamahirap dito sa Royal. Paano mag-invite ng tao? Tama ba? Ang hirap kasi mag-invite eh. Tama po ba yun? Yes. Ang hirap mag-set ng appointment. Basta always remember in this business, all you have to do pag nag-invite ka ng tao is to set an appointment. Kaya nga pagkatawag ang ginagamit nyo sa pag-invite, kailangan mabilis lang. When you invite people over the phone, always remember yung tinatawag na keys. Keep it short and simple. Tama ba? Yun di po, paano? Meron akong negosyo, ang ganda, basta magkita tayo sa, ang tawag dito, Dera. Magkita tayo sa Dera dito sa may city center. Anyway, pare, wala na kasi on load eh. O si pare, basta tatawagin kita. O si babay. Ay, basta magkita tayo 3 o'clock, pare. I-set mo na yung appointment kung anong oras. Ikaw magsasabi kung saan mo siya i-minute. Hindi yung, pare, kumusta? Saan ka ngayon? Nagkukwentuhan pa kayo. Tapos mag-explain ka pa sa phone, yun ang mali. Tama? Don't do that. Yung tipong tinawagan ko, pare, grabe, ang ganda ng negosyo. Tara, di mo na ba yung Royal Business Club? Ay, ganito yan, pare. Basta ano lang yan, binary lang siya, tapos mag-drawing ka ng bilog. Tama? Left and right lang siya. Tingnan mo, ha? Pag nag-drawing ka ng bilog, tapos mag-drawing ka ulit ng bilog, tapos i-pair mo siya. O, tapos, pag ano nangyari, baka sabihin, monkey business yung negosyo mo, tama ba? Hindi naman intindihan. That's why don't explain over the phone. All you have to do when you invite people, mga kaibigan, is to set an appointment kung anong oras at kung saan ikaw magsasabi. Tama? Now mga kaibigan, there are different techniques na ginagawa po namin on how to invite people. Meron kami tinatawag dito na direct approach. Ang direct approach po, mga kaibigan, is pag alam mo na yung negosyo ng Royal. Like for example ako, ang ginagawa ko kasi siyempre trade na ako. Galing ako ng Manila, nag-attend ako ng mga trainings. Tapos, well-equipped na ako. Pag nag-invite ako ng tao, direct to the point. Tama? Direct to the point na ako. Pag nakita ko yung kaibigan ko, halimbawa, naglalakad sa may Session Road sa Baguio City, sabi ko, pare, buti nakita kita. I've got business in Baguio right now and we're looking for people na gusto magkaroon ng extra income. Would you mind if I'm gonna explain it for like 10 minutes? Pare, walang mawawala. Tingnan mo lang, pag nagustuhan mo, tulungan kita. Pag kaya mo, di okay lang. 10 minutes lang. Pero yung 10 minutes, imagine mo, umaabot ang isang oras. Tama ba? Hanggang 2 hours. Kasi bakit? With the way you talk, with the way you explain the business. Maganda yung pagka-present mo mga kaibigan, imposible hindi mag-member. Tama ba? Pag present mo na maayos ang negosyong to, sa prospect mo, maniwala ka sa akin, imposible hindi mag-member yan. Sa sobrang ganda ng marketing plan natin. Maganda ba marketing plan natin? Yes! Maganda pa produkto natin? Yes! That's why mga kaibigan, wala tayong choice kundi yumaman ng todo sa Royal Business Club. Pagka alam mo yun, sinasabi mo at ginagawa mo, at sinasabi sa prospect mo. Tama po ba yun? Yes. Ladies and gentlemen, so, asa na kami sinasabi ko, art of invitation, direct approach ang tawag. Or meron kami tinatawag dito na third party approach. Third party, yung tipong pag nakita mo, halimbawa dyan sa may city center yung kaibigan, uy pare, buti nakita kita. Ay grabe, alam mo ba meron akong negosyong ginagawa ngayon sa Dubai? At naghahanap ako ng mga gusto magkaroon ng extra income, pero hindi, alam ko hindi mo na kailangan, mayaman ka na eh. Baka may kakilala ka. Although, siya yung talagang prospect mo. Siya yung talagang target mo, pero kumukuha ka ng third party. Baka may kakilala ka kasi naghanap kami mga dalawa, extra income mga 30 mil hanggang 50 mil isang buwan. Tama? Pare, baka pwede ako dyan. Ano ka ba? Hindi mo kailangan ko. Mayaman ka na. Hindi pare, kailangan ko na extra. Ano ka ba? Ayaw mo na nag-attend ng mga seminar. May seminar kasi yun eh. Mga 2 hours na seminar bago ka makapasok. Eh pare, kailangan ko ng extra income. Pag 4 na beses nagtanong, huwag kang umarte. Bibigay mo siya. Kasi hindi pa umarte pa eh. Pero third party approach, yun po yung technique doon. Naintindihan ko ba natin? Nag-gets po ba natin yung third party? Yes! Are you learning? Yes! Or, meron po yung tinatawag na, yung iba kasi meron ginagawa po nila, kidnap. May mga kinidnap ba dito? Yes! Meron, kinidnap. Kinidnap, di ba? Yung tipong kinidnap. Atin lang tayo. Kakain tayo mamaya, di ba? Yung pinakakuha na kakain, magkakabilang tayo, pero dadalhin para sa seminar. Di ba? May mga ganon. Pero ako hindi ko masyado ginagawa yun. Kasi yung isang downline ko, ginawa ng downline ko, kinidnap. Sabi, birthday party, nagdala pa ng mga cake, nagdala pa ng regalo. Di ba? Kaya ang ginawa, after na seminar, sinampal yung cake sa mga sabi mo, birthday, walang niya ka, pinagkatay mo, gutom na ako, di ba? That's why, depende rin po yan sa approach ninyo. Naintindihan ko ba natin? Yes. Basta when you talk to people, or when you invite people, kailangan kumpiyansa ka. Nagigets ba natin? Kailangan yung tingin sa'yo, iba. Meron kang, parang nagtitwinkle-twinkle yung mata mo. May spark sa mata mo. Pag nag-invite ka ng tao, yung tipong, when you invite people, dun papasok yung number 3, kailangan excited ka. Iba magtrabaho pagka excited eh.
Tama ba? Iba magtrabaho ang taong baliw. Tama ba? Kailangan baliw ka sa negosyo ito. Bakit? Paano mo ma-excite yung tao? Paano mo babaliw yung kaibigan mo kung ikaw mismo hindi baliw? Hello? Yes. Naiintindihan mo ba natin? Yes. Hindi mo pag nag-excite ka, ay pag nag-invite ka, pare, grabe, may nakita ko negosyo. Ano yun? Basta grabe. Ano nga yun? Basta power talaga. Diba? Alam mo para mag-excited ka lagi? Mga kaibigan, pagkagising mo pa ng umaga, kailangan nakikinig ka ng mga gagandang sounds, mga praise and worship na songs, di ba? Yung mga pinapakinggan mong kanta, yung mga I Believe I Can Fly. I Believe I Can Touch the Sky, yung mga ganun. Parang nagtutula lang no? Dapat ganun. Kasi yung iba, pagkagising ng umaga, iba yung pinapakinggan. Di ba? Hindi. Balita, ano ba? Pasabagay, merong balita sa radyo, di ba? Pero dapat mga kaibigan, huwag yung papakinggan yung mga, di ba, yung mga sad song. Yung mga parang di ko yata ka. Pag sa buhay. Diba? Mga kaibigan, wala talaga mangyayari sa'yo. Pagka manonood ka rin ng TV, alam mo, para maging excited ka lagi din, maging excited ka, kailangan nanonood ka rin ng mga magagandang movies. Yung mga inspirational movies. Tama? Huwag ka masyadong nanonood ng mga balita. Kasi balita, puro negative yan, halos karamihan. Although wala namang masama, pwede ka manood, pero hindi naman dapat lagi araw-araw. Yes. Tama ba? Kasi sa balita, imagine mo, sabi sa balita, buntis, sinaksak, sangkol, nakailag. O, di ba? May parating na. May parating na super typhoon sa July. Hindi makapasok-pasok dahil sa sama ng panahon. Mga guwayo. Negative na balita, di ba? That's why mga kaibigan, iwasan niyo kung manood masyado ng mga news kasi puro negative yan eh. Yung mga, lalo na yung mga teleserye din, wala kayo dudurog siya. Di ba? Babangon ako, dudurugin ka. Mga gumagano'n, di ba? That's why mga kaibigan, para maging excited ka, kailangan, you have to motivate yourself. Kailangan meron ang self-motivation na tinatawag. And of course, dalawang klase motivation meron tayo. Meron tayong tinatawag na external at meron tayong tinatawag na internal motivation. External, madali, maging excited. Pero mga kaibigan, pag internal na ang ginamit mo sa Royal Business Club, kaibigan, iba na yon. Iba magtrabaho pagka meron kang pain. Meron kang pain before na ayaw mo na maranasan ulit. That's why, ako mga kaibigan, inisip ko yung time na gusto ko na mag-quit, inisip ko pag nag-quit ako, talo ako eh. Pag huminto ako sa negosyong ko, talo ako eh. Inisip ko na lang mga kaibigan, yung mga pain na naranasan ko before, na ayaw ko na ulit mangyari. That's why I have to do it whatever it takes. Yung commitment ko, grabe na po. Nung ginamit ko na yung internal motivation na sinasabi nila, iba na po yung commitment ko. Whatever it takes na. Hindi na yung I'll try. Di ba tatlong klase commitment meron tayo? I'll try, I'll do my best, and I'll do whatever it takes. Siguro pagka ikaw nagsisimula pa lang sa Royal, o sige, I'll try. Malin mo. O sige, I'll do my best, I'll do my best. Pero pagka ang commitment ko, I'll do whatever it takes, iba po yun. Umulan man o gumagyo, kukunin ko pangarap ko. Yun ang mindset ko nung start ako. Tama? Kaya nga yung time na merong malakas na bagyo sa Baguio po nun, lahat po ng mga tao na hindi ko ma-invite, dati, alam ko nasa bahay lang sila. Kaya ang ginawa ko, kahit na sobrang lakas ng bagyo, pinunta ko po sila sa bahay nila. Kasi wala na silang kawala. Sigurado ko nandun sila. So nung pinunta ko sila, next day lang ko, dinabaliw sila, nakita Royal. Kaya po lumaki organization ko. Kasi bakit? Kahit na umulan, kahit na bumabagyo, I have to do whatever it takes eh. Grabe, ganun po kalalim yung commitment ko. Naintindihan ba natin? Yes. Alam mo yung commitment na to, very important po to eh. So, while doing the business, you are excited and commitment. Basta commitment yan. While doing the business, you are excited and you are committed to do this business, iba po yan. Ibang impact. Sobrang laki na magiging resulta mo. I have one story, siguro bago po natin ituloy-tuloy. Yung commitment ko kasi, there was dalawang magkaibigan mo, si Juan at si Pedro. Etong si Juan at si Pedro na to, laging nag-aasar. Si Juan, lagi niyang inaasar si Pedro. Kasi si Pedro maraming kuto. Maraming kuto. So, si Juan, kinukutsa niya lagi si Pedro, kuto, Pedro, kuto. Alam mo yun? Hanggang sa nagbinata na sila, ganun pa rin. Pedro, kuto, Pedro, kuto. Ang nakakatuwa na ito mga kaibigan, si Pedro nagkaroon na ng girlfriend. Tapos nakita ni Juan, nakasama niya yung girlfriend ni Pedro. Ang malupit na ito mga kaibigan, kinutsa niya si Pedro. Inasal niya si Pedro, kuto, Pedro, kuto. Siyempre, pagka ikaw si Pedro, maiinis ka. Kasi kasama mo yung girlfriend mo, tama ba? Yes. Alam mo mga kaibigan, sobrang inis po ni Pedro. Hinahabol niya ng itak si Juan. Pero habang hinahabol ni Pedro si Juan ng itak, kuto, Pedro, kuto. Alam mo yun? Yung commitment niya talaga, naasarin si Pedro. Ano yun eh? Kuto.
Alam mo mga kaibigan, inabot niya. Hanggang si Juan, biglang na shoot sa Kumunoy. Ano yung Kumunoy? Pigsan? Nashoot siya doon. Puto. Naawa si Pedro kasi hanggang dito na. Gusto niya tulungan si Juan. Puto. Kami kamay mo. Puto, Pedro. Alam mo yun? Andito na. Mamamatay ka dyan, Juan. Puto. Alam mo yun? Andito na. Puto. Andito na. Andito na, mga kaibigan. Alam mo yung kamay na lang. Hindi siya mapagsalita. Commitment. Ang commitment, asalin si Pedro. So in this business, mga kaibigan, dapat ang commitment mo, whatever it takes, kunin mo ang mga pangarap mo. Palakpakan mo nga po. Excited ka? And of course, ladies and gentlemen, the most important na gusto ko ituro ngayong gabi. Okay? Are you excited? Yes! Kasama sa basic yun, number 3 yung excitement, di ba? Number 4 is the... Eto na po yun. Number 4 is the A, B, C rule. ABC rule. Alam niyo na po ba yung ABC rule? Hindi. Alam niyo mga kaibigan, ito po ang pinakasikreto sa lahat. Kahit hindi ka marunong mag-RVP, kahit hindi ka masyadong magaling magsalita sa harapan, pero pag na-master mo ang ABC rule, kaibigan, tandaan nyo, andito ang pera. Andito ang pera. Kailangan mo i-master. What is ABC rule? A stands for advisor, B stands for bridge, okay? And C stands for client. Mga kaibigan, itong ABC rule po na ito, hindi kailangan marunong. Kailangan magaling. Ba't hindi mo gagalingan? Andyan nga ang pera. Tama ba? Ito lang po gusto ko i-master nyo. Pag na-master nyo, maniwala ka sa akin. 2 months, 3 months from now, kuha mo ang millionaire circle na mo yan. Now, mga kaibigan, advisor, bridge, client. Ang client, ito po yung prospect mo. Ang bridge, you will make a big role sa pagiging bridge kasi ikaw to eh. This is you. And ang advisor, ito po yung opisina, ito po yung produkto, ito yung upline mo. Very important mga kaibigan, kailangan i-build up mo ng todo yung advisor. Or sabihin na lang natin, kapag ikaw nagsisimula pa lang sa Royal, hindi mo pa kayo mag-explain. Mga kaibigan, kailangan i-build up mo ng todo yung upline mo. Tama? Mga kaibigan, ako po yung pinaka-minister ko talaga sa Royal. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako magaling mag-speaker ng RDP, hindi din ako magaling masyadong mag-speaker ng RDO, mga training na. Pero ito po yung minister ko. Alam mo mga kaibigan, sa Baguio City, si upline kasi, si upline Raquel Espal, palakpahan niya po natin sa upline Raquel. Hindi pa po nakikita ng mga downline ko si Miss Raquel Espaldon, baliw na yung mga tao. Baliw na, excited na siya makilala kasi grabe po yung build up ko kay upline. Tama ba? Kailangan mo i-build up si upline. Hindi ang i-build up mo yung sarili mo o yung kliyente. Hindi pa dapat nakikita ng prospect mo yung upline mo, yung advisor mo. Kailangan excited na siya, baliw siya. Alam mo, isa na sinasabi ko, ito yung mga magic word. Sabi ko, alam mo pare, grabe, meron ako ipapakilala sa iyo. Itong tao na to, isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao nagbabago ang buhay ngayon sa Metro Manila. At ito ang dahilan kung bakit maraming tao yumayaman ngayon dito sa Baguio City. Alam mo, siya yung mentor ko, siya yung guru ko, siya yung nagtuturo sa akin paano gawin itong negosyo to. And I'm so sure mga kaibigan, sabi ko, I'm so sure, pare, pagka pinakinggan mo itong tao na to at nakilala mo to, isa ka sa mga pwede mabago ang buhay. Grabe to, grabe yung wisdom niya, grabe yung knowledge niya when it comes sa business na to. Pero ang good news niyan, sa Friday nandito siya. Alam mo, may excite ka eh, di ba? Pagkakwento mo. Pero mga kaibigan, there's a higher standard ng ABC rule right now na itinuturo ko ngayon sa organization ko. Na pumapasok dun sa sinasabi kong group support system. Meron po akong group support system na sinasabi dun sa grupo ko. Kasi itong group support system na ito mga kaibigan, pagka nalaman niyo itong group support system na to, siguro next time na pagbalik ko, ituturo ko yung system ng group support system na to. Pag ito ang naintindihan mo mabuti, injected na lahat dyan eh. Yung ABC rule, yung edification. High standard ng ABC rule is edification. Edification, mga kaibigan, andito yung trust and respect sa upline. Tama? Kaya nga mga kaibigan, ako pagdating ko pa lang sa Baguio, pagdating ko pa lang po sa Baguio, pagdating ko pa lang po sa Baguio, grabe, excited na yung mga tao. Kumakaway pa lang ako, kakaway lang ako sa mga prospect nila, baliw na sila. Kasi na-edify ako mabuti. Pagpunta ko pa lang ng opisina, ang parking ko, naka-ready na. May mga bit-bit ako, yung mga leaders ko, bibit-bitin. Kasi bakit? High standard ng ABC rule is edification.
Mga kaibigan, kailangan ma-build, ma-inject sa sistema mo itong tinatawag na edification or yung ABC rule. Pero dito ako nag-start sa ABC rule. Before the edification. Tama? Pagka naiintindihan mo na to, yung edification, pwede mong i-combine. Nag-gets ka? Parang ang hirap intindihin, pero ito po yan, para mas naintindihan nyo. Bago nyo po ilapit yung kliyente nyo dun sa advisor, kailangan todo build up si upline. Maraming gumagawa, eto, A, B, C. Ang magaling, si Bridge, ikaw. Upline, grabe, ang dami kong invite, ang galing ko talaga. O, hindi ko na mag-explain, magaling ka pala. Tama ba? Upline, eto malupit. Ang binibuild up, si C. Upline, grabe, ang daming pera nito. Abogado to, upline, kaya mag-multiple accounts. Upline, pakita mo yung multiple accounts. Anong sasabihin ko? Ako nga, high school graduate lang. Ako nga, halos na natapos. Tama ba? So, manliliit ako. Ang ginawa mo pa, sinabi mo pa, sa harapan ko, hindi ka na nahiya. Tama ba? Kailangan mga kaibigan, while doing this ABC rule, ito po ang pinaka-technique. While doing this ABC rule, kailangan, you have to do this business in a very professional way. Kailangan, wala pa yung upline, na kwento mo na yung background ng upline. Kaya nga sabi ko, you'll have a big role sa ABC rule. Tama ba? Parating pa lang si upline, excited na makilala yung kliyente mo, si advisor. Tama? Don't do this. At pagka ginagawa mong ABC rule, andun yung upline. Hindi si upline ang lalapit, ikaw ang lalapit kay upline. At habang ginagawa mo rin ang ABC rule, mga kaibigan, dapat walang nag-text. Kunwari, halimbawa, upline pa A. Yun yung term na ginagawa po namin, upline pa A naman. Tama ba? Habang nag-A si upline, huwag ka nag-text at huwag mong iiwan yung prospect mo. Di ba sabi mo, ang hirap mag-invite? Tapos iiwan mo, upline, sandali lang, upline, meron pa akong invite doon. Tama ba? Huwag mo iiwan. Kailangan habang ginagawa mo ABC rule, tumatango ka rin, nag-agree ka sa sinasabi ni upline. You act like a first timer also. Kasi pagka ganyan yung ginagawa mo, people will be curious. Bakit ganito itong kaibigan ko, seryoso to? There is something sa negosyo na ito, kaya akong pakinggan. Tama? Habang nag-RBP si upline, ikaw nagtitake down na ng notes. Tama? Kasi makikita ng tao yung commitment mo, yung seriousness mo. Tama ba? Na there is something sa negosyo na kailangan nilang pakinggan. Naiintindihan ba natin yun? Yes. That's why very important, kailangan i-master mo ABC rule. Now, itong edification na to, bakit ko sinasabi na bakit gano'n? Di ba meron tayong tinatawag dito ng mga home party? Alam niyo po ba yung home party? Home party means, pagka si upline, yayayain mo dun sa bahay ng kaibigan mo para mag-explain. Ang tawag doon, home party. Okay? So home party, habang nag-home party, pag may home party, make sure na ikaw mauna dun sa prospect mo, sa bahay nila. Susunod lang si upline. Yun yung technique. Para magawa mo muna yung ABC rule. Ibibenta mo muna, alam mo, grabe, ang ganda ng negosyo na to. Nakakabalik yung negosyo na to, especially pag naintindihan mo. At ang nakakatuwa nito, yung sponsor ko, yung business partner ko, pupunta dito para siya magpapaliwanag sa'yo. Ay, grabe, pag nakilala mo yun, grabe. Nakakabaliw yung tao na yun. Kasi imagine mo, batang-bata, pero kumikita ng malaki. Nag-average mga kalahating milyon, linggo-linggo. At ang nakakatuwa nito, dadating siya yun dito. Bukod sa malaki ang kinikita, mayaman, gwapo pa. Ay, grabe pag nakilala mo. Ibang klase yun. Tama? Ngayon, nagawa mo na, nag-build up mo na si upline. Yung parking, dapat meron na siya paparkan. Edification, doon papasok yung edification. Pag may mga gamit si upline, dapat ikaw mismo dadalhin mo. Pag nandun na siya mismo doon sa bahay, nung home party nyo, yung upuan ng upline, yung gamit ng upline na pag-explain, nakaprepare na. Para hindi na iisipin ng upline kung saan niya kukunin yung ballpen, saan niya kukunin yung cotton bud para mag-explain, saan niya ilalagay ang gamit niya. Tama ba? Ang focus ni upline, pagdating niya doon sa home party, baliwin ang prospect mo. Tama ba? Yes. Humihingi ka ng favor kay upline eh. This business is your own business. Pag ginawa mo ABC rule, you are asking a favor dun sa upline mo. Naintindihan ba natin? Yes. That's why kailangan pumasok yung tinatawag na edification. As I've said mga kaibigan, kailangan mahalin mo upline mo. That's why mga kaibigan, since day one until now, sabi ko nga, yung coordination, cooperation, constant communication na sinasabi, andun. Lagi po ako nakikoordinate at meron akong constant communication. Pagka nasa, halimbawa, nandito sa Dubai si upline, ako nasa Pilipinas, I make sure na everyday kausap ko upline ko. Kasi sa kanya ako kumukuha ng lakas eh. Nagigets mo ba natin? That's why you have to love your upline. But do not fall in love with your upline. Okay ba yun? Yun.
your downline. You have to believe also with your downline. Tama? Hindi yung sabihin mo sa, alam mo, tino yung downline ko, parang tanga talaga. Wala pa rin alam. Mga kaibigan, pag sinabi mo yung sa downline mo, mas tanga ka, ba't mo in-invite? Alam mo nang wala alam, tanga ka. So mga kaibigan, kailangan you have to believe in your downline. Love your downline also. Tama? Do you love your downline? Yes. You have to love your downline. But do not lie down with your downline. Gusto. Okay ba yun? Mga kaibigan, love your upline, love your, alam mo yun, love your upline, love your downline. This business is a business of relationship. Tama? Mga kaibigan, pagka hindi maganda ang relationship nyo with your upline and with your downlines, eh matagal yung growth sa organization. That's why you have to fix your relationship. In a relationship, there should be no expectations na lang kasi. A lot of people kasi masyado nag-expect it. Diba? Kaya nga as an upline, don't make false promises. Sige na, mag-member ka na, lalagyan kita ng left. Tapos lalagyan kita ng right kung gusto mo. Pero nung nag-member na, hindi naman yung ginawa. Wisit ka talaga. That's why huwag ka na magsabi na, don't make promises. Tama ba? Yes. Just present the business the way we present it to people. Just present the marketing plan. Sinabi ba doon sa marketing plan na pag nag-member, lalagyan ka ng left ng upline mo? Wala naman sinabi sa marketing plan yun eh. Spillover meron, oo. Pero ang spillover, that is just a bonus. Tama? Mas swerte kapag may spillover si upline sa'yo. Ngayon, pag may spillover si upline sa'yo, kaibigan, alagaan mo yung spillover na yan. Kasi yung spillover, pwede niya ilagay sa isang account niya eh. Tama ba? Pero bakit nilagay sa'yo? Kasi pinagkatiwala niya yung downline na yan sa'yo. Now, it's your responsibility to help that person pag in-spilloveran ka ng upline mo. You have to be thankful. Ako mga kaibigan, magmula nung nag-start ako until now, may isang spillover wala. Pero okay lang. Mga kaibigan, mas okay sa akin yun kasi mas, alam mo yun, yung tulong ni upline nandun eh. Bigyan ka ng spillover. Pero bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na mag-network, bahala ka na mag-royal. Tama? Mahirap. Mas mahirap yun. Mas masarap yung nandyan si upline, you work with your upline. Tama? If you're working with your upline, nothing can go wrong. If you submit yourself to your upline, nothing can go wrong. That's why you have to love your upline talaga. Kaya nga, doon pumapasok yung relationship. Doon pumapasok yung tinatawag na edification. Grabe po edification ng grupo ko. Sa totoo lang. Mga kaibigan, meron po yung presentation po namin sa Skydome. Skydome sa Metro Manila. Nung recognition po ng Royal, alam mo ko, konti na po yung grupo ko doon, mga nasa 150 people. Ang grupo na dumating galing Baguio, iba pa po yung sa Manila. Pero ang capacity po nung Skydome, mga nasa 1,000 lang. So almost siguro mga 1/4 grupo ko. Pero grabe po yung dagundong nung Skydome. Talaga sinisigaw, Supremo. Ang dami-dami pong tao. Nakakatawa kasi, nakakataba ng puso. Kasi bakit? Right from the start, tinuro ko na edification. Tama ba? Later on mga kaibigan, ganyan din ang gagawin sa inyong mga downline mo. Pag ini-edify mo yung upline mo, ganun din ang gagawin sa inyong downline. Duplication nga eh. Kopya-kopya ko. Anong ginagawa mo sa upline mo, yun din ang gagawin ng downline mo sa'yo. Ngayon kung hindi ka nakiko-coordinate kay upline, hindi rin makiki-coordinate yung downline mo sa'yo. Hindi ka nakikinig sa upline mo, hindi rin makikinig yung downline mo sa'yo. Ganun po yun. Kaya nga, let's do it in a very professional way. You have to implement the ABC rule and the edification. Do you understand this? Yes. Edification is very important. Promise. Ito lang po yung sikreto. Promise. Edification. Kailangan mo i-master yan. Pag-practicean mo yung anak mo habang nasa bahay ka. Alam mo, meron ng papakilala sa'yo, anak, grabe itong tao na ito. Alam mo, itong tao na ito. Isa siya sa mga pwede makatulong sa negosyo mo. Mga gano'n. Pero kausap mo yung anak mo. Para pag kinausap mo yung prospect mo, at least kahit paano, di ba? Alam mo rin sasabihin mo, napapractice mo eh. Practice makes perfect. Yes. Tama ba? Kaya nga, meron akong tinuturo sa leaders ko din. Number 1, kailangan para ma-master mo ang isang bagay, you have to practice. Number 2, practice. And number 3, practice. Kasi practice makes perfect. Naintindihan ko ba natin yun? Yes. And of course, para mas ma-implement lahat ng mga pinag-uusapan natin ngayon at lahat ng mga pangarap pwede makuha talaga, ladies and gentlemen, yung sinasabi ko po kanina, you have to attend trainings. Yun lang po yung panglima. So attend ka ng mga trainings just like what you're doing right now. Nag-attend ka ng mga trainings to gain more knowledge. And of course, number 6, focus. Lagi pong tatandaan niyo po ito, presence of mind and focus. Presence of mind and focus is very important in this business. As I've said earlier, mga kaibigan, para lang tayo nasa racetrack. Ito yung starting line, nandito yung finish line. May mga mabibilis. Nagsimula sa Royal, mabilis, nakapunta agad sa finish line.
Naging successful, naging winner circle. May mga mababagal. Pero huwag kang hihinto, sigurado ko wala kang choice kundi makakarating pa rin sa finish line. Yes. Kasi one track lang tayo eh. Yes. Pero mga kaibigan, pagka ikaw nagsimula at huminto ka lang dito pa lang, do you think makakarating ka sa finish line? No. Hindi. Eh yung ibang tao, ang bilis. Pero may nakita shortcut, eh, parang mas maganda dito shortcut. Walang shortcut. There's no shortcut to success. Tama? Sabi ko nga, our goal is not to win the race. Our goal is to finish the race. Kasi the moment na tinapos mo yan, kahit nakadapa ka, kahit alam mo yun, kahit nagkukroll ka na papunta dyan sa finish line, huwag kang ihinto, sigurado ako, nandyan ang mga pangarap mo. Andyan yung kotse mo, andyan yung travel, andyan yung savings, andyan yung malaking magandang buhay para sa iyo. Mga kaibigan, ang dami nyo na po nakita na naging successful sa Royal Business Club. Tama po ako, I've been doing the business for like 3 years pa lang. 3 taon. Pero sa 3 taon na ginagawa ko yan, mga kaibigan, grabe po yung nangyari talaga. Amazing talaga, nakakabaliw talaga. As in, kung pwede ko lang ilipat yung mata ko sa mga mata nyo para makita nyo nakita ko, gagawin ko eh. Yung puso ko sa mga puso nyo para maramdaman nyo, nararamdaman ko, gagawin ko. Pero hindi pwede. Kasi whether you like it or not, mga kaibigan, basta itinuloy-tuloy mo ang Royal Business Club at ginawa mo siya ng tama, sigurado po ako wala kayong choice. Kung ano yung narating ko, pwede mo rin marating. Yes. Kung ano yung nangyari sa akin, pwede rin yan. Nakakatuwa nga sa Royal kasi dati wala rin akong pang member. Ngayon mga kaibigan, pag ginawa mo pala Royal Business Club, magkakaroon ka rin ng malaking problema. Malaki rin magiging problema mo kasi bakit? Hindi mo alam kung paano mo gagastusin ang pera mo. So, ang nakakatuwa na ito mga kaibigan, supposedly 2 months ago bumili na po sana ako ng sasakyan. Supposedly bibili po ako yung fastest car, yung GTR, Nissan GTR. Kasi pagka ako nakagano sa Baguio, syempre gwapong-gwapo na naman ako. Kaya lang mga kaibigan, hindi ko alam talaga kung anong bibiliin ko. Kaya nag-decide ako sa Hammer kasi yun yung sinabi sa akin nung presidente na Adrian, I think better if you get a Hammer. So, pagdating ko nga po ng airport sa Pilipinas, ang susundo na po sa akin, Hammer. Pero mga kaibigan, hindi ko pa rin matanggal sa isip ko yung Nissan GTR. Kaya I'm planning to get it siguro mga 5 months from now. Yun po yung regalo ko sa sarili ko. Yung Nissan GTR. Yung ano kasi, pang ano lang yan, pang pareho siguro na. Kaya ako na, joke lang. Pero wala lang, excited lang ako kasi ibang klase po talaga nabibigay ng Royal Business Club sa buhay namin. Si Mami po, 2 months ago or 3 months ago, I think, binilang ko po ng sasakyan. Iba pala feeling pagka binigyan mo ng sasakyan Mami mo. Kasi ang Mami ko ngayon, aside from the car na binigay ko sa kanya, meron po siya allowance sa akin kahit paano nga 20,000 ulit. Pwede na po ba yan? 20,000. Mami, ito 20,000, ubusin mo yan. Pag di mo na ubusin, hindi ka makakaulit. Sinabi ko sa Mami ko yun, ay grabe talaga yung luha niya. Anak, I'm proud of you. Kaya yung pagka di ba dala-dala niya yung kotse niya? Ang ganda ng sasakyan mo bigay ng anak ko yan, di ba? Ang tawag ka sa akin ng mami ko, baby. Imagine mo, panganay po ako pero tawag sa akin, baby. Baby, kumain ka na ba, di ba? So alam mo, nakakatawa kasi bukod sa, syempre, ng ibang klase yung nangyari sa buhay ko, nakakatulong ka talaga sa mga mahal mo sa buhay. Remember mga kaibigan, minsan na mabuhay ang mga parents natin. Minsan na mabuhay ang nanay natin. We have to do whatever it takes. At least kahit paano, bago man lang mawala yung nanay ko, di ba, bago magpatay na yung paa ng nanay ko, may bigay ko yung the best sa kanya. Di ba siya yung itong negosyo to, mga kaibigan, ang dahilan kung bakit talaga nabago ang buhay natin. Aside from the kotse, aside from the money, pinapunta ko rin po yung mami ko sa Macau. O mami, mag-vacation ka muna para hindi ka na-stress. Ang dami mo ng linya dyan. Tama ba? O mami, magpaspa ka muna. Ang sarap kaya, kasi wala na po akong daddy eh. Namatay po siya to second year high school pa lang po ako. Kaya talagang binibigay ko yung best para sa mami ko. Nakakatuwa kasi kahit pa paano, because of this business nga po, ibang klase lifestyle ng mami ko ngayon. Excited nga po ulit mami ko eh. Siya po susundo sa akin sa airport. Kasi sinakagay niya po yung pasalubong. Anak, pasalubong ko galing Brazil. So, binili ako po ng mga bayanas. Mura lang ang bayanas dun eh. Diba? Tapos kayo nagtingin po ako sa may Armani. Mura po Armani dito. Binili ako po mami ko ng belt ng Armani. Diba? Tapos binili ko po yung mami ko rin ng mga shirt niya na Armani. Tapos yung pupunta po ako ng ano bukas ng Dubai Mall kasi meron daw mura din ang LV dito, di ba? So bibiraan ko ng bag ng mami ko ng Louis Vuitton, di ba? Kasi yung LV niya lumang bag na, lumang bag. Kaya bibiraan ko yung bag Louis Vuitton, di ba? Lumang bag yung sa kanya. So, did you learn something tonight? Yes! I think medyo
late na po, pero before I end this presentation, let me end up with a very short story. Okay na po ba yan? Yes. Meron pong isang pare. Magaling na pare. Sobrang galing mag-preach. Sobrang galing. So, isa sa mga pinakamagaling na pare sa Pilipinas. Ngayon, itong pare na to, naatasan pumunta sa isang baryo. Malayong baryo. Na 4 na Sunday po siya mag-preach doon sa baryo na yun. So, nalaman po ng mga tao doon sa baryo na itong pare na to, siya yung magsisermon. Excited yung mga tao mag-attend doon sa misa. Sunday. Unang Sunday niya doon, ang daming tao, dagsaan mga tao. Grabe, excited ako. Habang nagpipreach yung pare, grabe, excitement. Ang taas, sobrang grabe. Alam mo, habang nagpipreach yung pare, umiiyak na yung mga tao. Sobrang touch na touch dun sa sermon ng pare. At habang nung tapos na yung sermon, umiiyak pa rin mga tao. Umiiyak pa rin. Pauwi na yung mga tao, umiiyak pa rin habang naglalakad palaras ng simbahan. Grabe, nakakabaliw. Alam mo mga kaibigan, the next Sunday, nagdoble yung tao. Excited ulit yung mga taong nag-attend nung first Sunday. Excited na naman yung tao. Excited na naman yung mga tao mag-attend doon sa second Sunday. Doon sa preach ng pare. And you know what mga kaibigan? That priest, same yung energy niya, same yung excitement niya, same yung level ng enthusiasm niya. Ibang klase. And you know what mga kaibigan? He delivered the same sermon. Pareho. Walang pinagkaiba. Kung ano yung preach niya nung first Sunday, yun din yung sinabi niya nung second Sunday. Pero after ng sermon niya, everybody's crying. Umiyak pa rin. Grabe talaga yung pare. Alam mo, the third Sunday, inabangan na naman tao. Ang dami, lalo na doble-doble yung mga tao. Ang dami tao. And you know what, mga kaibigan? Same level of excitement. Grabe enthusiasm. And you know what, kaibigan? He delivered the same sermon. Pareho. Walang pinagkaiba ng first, second, third. And yet, after ng preach niya, everybody's crying. Lahat ng tao, touch na touch. Alam mo mga kaibigan, that third Sunday, nagtataka na yung may nagtakang 3 babae. Grabe yung pare. Pero bakit kaya ganoon? Ang ganda nung sermon, ang ganda nung pagka-deliver niya ng preach niya. Pero pare-pareho lang. Pero still, bakit umiiyak pa rin mga tao? Alam mo, inabangan pa rin ng fourth Sunday kasi last Sunday na. Same energy, same excitement. And you know what? He delivered the same sermon. Wala pa nagkaiba. And after ng presentation, after ng preach niya, everybody's crying pa rin. Yung 3 babae na nagtaka, or siguro parang fans niya, lumapit sa pare. Alam mo, tinanong niya yung pare, Father, alam mo, ang ganda po nung sermon niyo, ang ganda po nung pagka-deliver niyo ng preach niyo. Pero, Father, nagtataka lang po kami, bakit paulit-ulit po yung sinasabi niyo? Bakit pare-pareho lang po yung sinabi niyo nung first, second, third, hanggang natapos kayo dito, fourth Sunday na? Alam mo, sabi ng pare? Sabi niya, Iha, kasi yun yung talaga yung naisip kong sermon. At uulit-ulitin ito yung sermon na yan hanggat ang mga tao dito sa baryo yun hindi na babago ang buhay. Mga kaibigan, let me relate it to Royal Business Club. Sa Royal Business Club, pagpunta mo dito, pare-pareho lang sila sabi ng speaker. Huwag kang hinto, yayaman ka dito, power, grabe, malupit dito sa negosyo ito. Basta huwag ka nang hinto, yayaman tayo. Paulit-ulit. And you know what mga kaibigan, when I get back here in Dubai and conduct this presentation, the RDO, I'm gonna share with you this thing. Pareho lang. At uulit-ulitin ko ang presentation na to hanggat ang mga buhay na hindi nababago dito sa Royal Business Club. And thank you very much for listening, and to God be the glory. Again, my name is Adrian and I'm proud to be here. Powerful. Lahat po tayo tumayo. Tapos, last activity na it will be declared after 11. Mga kaibigan, I want everybody to close your eyes. Close your eyes. Tapos, isigaw mo. Isigaw mo. Huwag mo tingnan yung katabi mo. Huwag mo tingnan kung sino nasa paligid mo. Isigaw mo. I'm a millionaire, I'm a millionaire, I'm a millionaire. With conviction. Okay mo sa inyo? Yes! Okay, let's do it. At the count of 3. 1, 2, 3. I'm a millionaire! I'm a millionaire! I'm a millionaire! I won! Thank you very much. I'm a millionaire. Okay. I'm a millionaire.